Good morning po, good afternoon, good evening. Welcome sa channel ko po, Tito Noise Vlogs. I hope nasa mabuti po kayong kalagayan mga kababayan ko. Medyo ingat lang sa mga biyahe umuulan pa mga kababayan ko. Itong tanghaling to, bandang alas 11 and then hapon na, dalawang beses, grabe, ang lakas ng ulan, ibang klase. Siguro mga 15 minutes yun mga kababayan ko. Mga babayan ko, ito, itatakin natin yung sinabi ni DILG Secretary John Vic Remulla na malabo daw mangyari ang nangyari sa mga karating nating bansa, Indonesia, Nepal. Kasi hindi ba sa Indonesia nagkagulo nga dahil sa allowance lang ng mga mambabatas doon sa Indonesia. Anong gulo na. And then sa Nepal naman, ang Gen Z pumalag dahil doon sa social media na parang tinanggalan ng karapatan yung mga kasama nilang Gen Z, mga kababayan ko. Okay, sana huwag naman po mangyari kasi marami sa atin ang baka may masawi. Sa Indonesia kami, may mga nasawi na eh. Sa Nepal din, meron din. Kasi yung sa atin naman, tayo masunurin sa batas. Yung mga mababatas ang talaga mga hindi masunurin eh. Mga entitled sila. Kitang-kitang na nagnanakaw, ganun pa rin. Ang kakapal pa rin ng mga pagmumuka. Pero, Secretary John Vic, don't underestimate ang kakayahan ng Pilipino. Alamin mo, ibig sabihin ng kung pag nag-reach na ang boiling point, pag sabihin sa bigas, pag puno na ang salop, Secretary Remulla, ewan ko na lang kung ano mangyari. Pero huwag man sana. Kasi, pag nangyari, maraming baka mag-declare ng martial yung amo mo, presidente natin, at baka may maraming masaktan. Baksak na ekonomiya natin, ang mga investor nagsisiurungan, tapos, mangyayari pa yung kaguluhan. Huwag naman sana. Ano na lang talaga, Pangulong Marcos, huwag ka namang budol sa amin. Sinabi mo na, kung hindi lang ako presidente, sasama ako sa rally. Grabe, ang galing ng PR mo Ang galing ng mga advisor mo Yung mga PR ba, yung public relation. Siyempre, para humina ang panawagan na yung pinsan mo na kailangan umalis na ng pwesto bilang speaker. Para siya yung pinaka-powerful ano ba meron? Pati mga ibang congressman dyan na bakit dikit na dikit kay Speaker Romualdez. Ano ba? Yung mga ibang mga congressman dyan, ano ba? Magkano ang isang kilo ng bigas? Alam naman namin nakikinabang kayo, kayong mga mambabatas kayo. Tingnan na lang natin. Wala tayong magagawa. May mga butante tayong nakukuha sa pera, mga kababayan ko. Ito, ipapakita ko sa inyo yung isang Gen Z na taga Nepal, mga kababayan ko. Huwag sana mangyari to sa bansa natin. Pero, subalit, dadapwa, kung sakali mang mangyari, hindi nyo masisisi ang mga kababayan natin. Talagang sukdulan talaga yung talagang sobrang ng mga pagnanakaw ng mga natin. Nagkagulo pang mga mambabatas natin. Tapos yung ibang mga mambabatas yan talagang siyempre kampihan mga babayan ko. O ito yung sa bata. Gen Z to mga babayan ko, Nepalese siya Ito mga babayan ko, ito mo, estudyante lang to. Yung March 2025. Yung nanawagin mga Nepal. Ilang buwan yun, March, April, May, June, July, August. After 5 months, talaga napuno na yung mga Nepalese. Kasi tinanggal dahil sa social media lang, what more pa kung marami pa lang magnanakaw din dyan sa mga politiko, sa Nepal, mga babayan ko. Ito, Nepal! Our mother! This country gave us birth, nurtured us. But what did it ask in return? Just our honesty. Ayan, naniningil sila mga babayan ko. Kasi binoto nga yung mga mambabatas dyan sa Nepal na yan. Tayo mga babayan ko, binoto natin yung mga lintik na ibang mga politiko dyan na mga
Ang trabaho nila, kaginhawaan dapat sa Pilipino. O ano nangyayari ngayon sa bayan natin? Out of control na ang presyo ng bilihin, mga kababayan ko. Tapos sila nagpapasasa, yung mga anak nila, na mga ibang politiko dyan, ayun, may mga private jet, at may mga signature ng mga damit pa, mga bag, pinagmamalaki nila sa social media, mga kababayan ko. Kayo ba, nakita nyo ba yung mga talagang mga milyonaryo sa bayan natin? Ito sa bayan natin, ang mga Ayala, ang mga Angs, ang mga Pangilinan, ang mga Sube, basta mga C, mga may-ari ng SM. Yan talaga mga legit na mga mayayaman, hindi mga nagnanakaw yan, nagsikap yan, mga negosyanteng yan. Pero sa atin, yung mga anak ng politiko, nagmamalaki pa. Diba? Insensitive ang tawag doon. O, hindi natin nakikita yung mga anak ni Ramon Ang na may mga mamahalin na wristwatch, mamahalin sa sakyan, mamahalin na damit, pinapakita ba yung mga bahay nila? Hindi. Yung mga politiko, talaga pinapakita ba yung mga bahay nila na mga saan nanggaling ba yun? Tuloy natin. Yan, selfish na mga politiko, mga babayan ko. Yung mga politiko dyan, na dati kakarag-garag lang ang sasakyan. Ngayon, ang pinakamura nila sa sasakyan, mga 5 million. Maserati, may mga SUV silang mamahalin. Tapos tayo mga kababayan na bumoto sa kanila, ang nagpapasweldo sa kanila, wala. Kaya, yung sinabi ni Secretary John Vic Remulla na malabong mangyari, hindi mauuwi sa kaharasan, ay wag naman sana. Dahil pag ang Pilipino talaga na puno, alam niyo ba yung kettle? Pag hindi naagapan, sumisingaw. Ganun ang mangyayari sa bayan natin, mga kababayan ko. Tuloy natin. Ang mga kabataan ang kumilos sa Nepal dito sa atin mga babayan ko, yung mga kabataan natin, wala silang lalo na yung mga pinklawan dyan, mga dilawan dyan. Mabuti pa yung isang congressman, mga babayan ko sino ba yun? Si Kiko Barsaga. Mamaya papakita ko may ginawa kay kawawa naman si Kiko Barsaga, mga kababayan ko. May ginawa ang kongreso Tapos sila natin sinabi ng kabataan ng taga-Nepal. If you do not raise our voices, who will? If you do not build this nation, who will? We are the fire that will burn up. Tignan mo, rice, Nepal, rice. Ano kayo, may sumigaw na, Philippines, rice. Oh, ayan na. September 21, mga kababayan ko, may rally daw. Sana peaceful naman Huwag naman sanang. Kasi, hypothetical lang, mga babayan ko, kung yung mga naka-uniforme natin mga otoridad, yung mag-withdraw ng support kay Pangulong Marcos, automatic, ang papalit, si BP Sara. Pero depende rin, baka may mga, pag military junta yan, military muna maglilid sa bayan natin, hindi mo maganda yon. Automatic yan, pag si Marcos sa patalsik, kung sakali lang, wag naman sana, si BP Sara ang magiging pangulo natin. Di ba? Si BP Sara naman, ayaw naman niya, magre-resign yan. Last na lang. By the darkness, we are the strong that will sweep away injustice and bring prosperity. My ancestors shed their blood to give us this. Ang ginagawa sa atin, mga ibang mababatas natin, injustice, mga kababayan ko. Tingnan mo, bilyon-bilyon, mga kababayan ko, ang mga
mga kinikita nila. Eh, isang artista nga dyan na congressman Denied to death pa, pero bigyan natin siya ng benefit of the doubt niya artista naman siya, pero mga bahay, grabe, no? Itago natin sa pangalan, wag na. Basta paborito ko si Maine Mendoza, mga babayan ko. Ito pa. We cannot sell it. We cannot lose it. Nepal. Ito, papakita ko yung ginawa kay Kiko Barsaga, mga babayan ko. Na nagpapahayag lang naman siya, may ginawa sa kanya, mga babayan ko. Ayun, mga babayan ko, si Congressman Kiko Barsaga, sinampahan ng ethics complaint sa Kamara dahil yung pinagsasabi niya na dapat si Saldico, yung dating chairman ng appropriation, at saka si Speaker Romualdez, dapat imbestigahan daw. Tingnan mo, kapwa nila mambabatas, may nag-file ng complaint, patatahimikin tong batang to Kasi lahat na lang niya, kinalaban niya sila Senador Tito Soto, sila Senador Lacson, at iba pang mga makamarcos dyan. Mabuti pa tong batang to, may may wisyo ibang mga kabataan dyan wala. Kumikita rin, mga babayan ko huwag naman sanang kasi, pag ganyan, mga babayan ko, na sinampahan ka ng ethics complaint, ang parusa mo, expulsion, o pwede ba suspend ka ng ilang buwan, o isang taon, dahil nga, sa pinagsasabi ni Kiko Barsaga, mga babayan ko. Although, nasa loob siya ng Kongreso, kasi binasi, mga babayan ko, yung nag-post siya sa Facebook account niya, na meow, 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 meow. Yun, kaya nangyari, mga babayan ko. At any rate, tignan natin kasi pagbobotohan yan kung ilan ang membro ng ethics committee. Kunyari 50 ang membro ng ethics committee, pag bumoto lahat yun, maaari sa matanggal, pero dadalhin niya sa plenary. Buong mga mambabatas ng lower house boboto kung isususpend si Kiko o hindi. Tingnan yung mga babayan ko, dahil na nagpapahig lang siya na disappointed siya sa Kamara, sinampa ng ethics complaint, mga babayan ko. Bawal pala magsalita, binoto naman siya ng tao. Nako, ewan ko na lang. Kaya, Pangulong Marcos, yung sinabi mong sasama ka kung hindi ka presidente, huwag ka naman budol. Budol mo na nga kami. Basta ang sa amin, si Speaker Romualdez, pagbakasyonin mo na mga 3 taon, o kaya tanggalin na bilang isang speaker. Naghuhugas kamay siya. Sino bang magiging sacrificial lamb dyan? Si Saldico? Huwag na kayong, huwag na kaming lukoy mga taong bayan Nagsasabi taong bayan. Buong taong bayan, galit na. Ewan ko lang, yung mga bayaran na loyalista dyan, siyempre, may mga di umuni binabayaran dyan. Kaya kumilos ka na, Pangulong Marcos, yung pinsan mo, yan ang punot dulo, napaka-powerful naman yan. Grabe, tinan mo kung sakasakaling hindi siya matatanggal, 2 straight siya, magiging speaker, 19th Congress at saka 20th Congress. Napakalakas. Ewan ko ba, yung mga ibang sumusuporta dyan kay Romualdez, kapit tuko, mga kababayan ko Siguro, kaya kapit tuko yung mga congressman dyan. Alam natin kung anong dahilan. Ito, ayan lumang pera, 5 piso. Dahil sa pera, paki-like and share lang po, paki-subscribe po Maraming salamat po at mag-iingat po kayo. Bye!